Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ito na naman po yung lingkod Fenny Codemus para sa ating Balitang Halian. Sa ulo ng ating mga balita, pag-uungkat sa confidential at intelligence funds sa budget deliberation sa plenary naging mainit. Wala. Kamara nirerespeto ang inihaing petition versus Maharlika Investment Fund. Tiniyak dumaan sa legal na proseso ang MIF. Representative Kimbo sinabing gobyerno manghiram ng 2.46 trillion pesos para sa 2024 budget. Bucor Chief sinibak sa pwesto na ang acting superintendent ng Davao Prison and Penal Farm matapos makatakas ang isang preso. PNP magde-deploy ng dagdag na pulis sa Negros Oriental na isinailalim sa COMELEC control. Live selfies, mandatory na sa ilalim ng SIM Registration Act ayon sa NTC. Land Bank, hinihintay pa ang COMELEC na payagan sila sa pamamahagi ng fuel subsidy. Samantala, naging mainit ang talakayan sa plenary budget debate para sa General Appropriation Bill para sa fiscal year 2024. Matapos maungkat sa plenary deliberation ang issue sa Confidential at Intelligence Fund. Nagkainitan sina Marikina City Representative Stella Kimbo at ACT Teacher Party List Representative na illegal ang ginawang paglipat daw ng 125 million pesos sa Office of the Vice President sa ilalim ng 2022 budget, national budget dahil wala umano itong line item at hindi expressly provided kaya hindi entitled sa pondo. Depensa ni Kimbo na siya ang tumatayong sponsor, may congressional approval ang contingent fund na itinuring ding special purpose fund kung saan pinahintulutan ang mga proyektong aktibidad at programa na urgent at bago. Sa paliwanag pa ni Kimbo, nakapaloob sa 2022 General Appropriation Act na may line item ang OBP. Particular ang good governance and social services projects. Samantalang ang confidential expenses nito ay nakapaloob sa object of expenditure. Tila pa napikon si Kimbo kay Castro dahil hindi umano ito nakikinig at nalilito sa mga natures ng contingent fund na batay sa special provision na hindi nalilimitahan ang authorization sa paggamit ng naturang pondo. Samantala, nirerespeto ng House of Representatives ang inihaing petisyon laban sa Maharlika Investment Fund. Nirerespeto ng House of Representatives ang inihaing petisyon laban sa Maharlika Investment Fund na bahagi ito ng isang demokratikong proseso at karapatan ng bawat individual. Naninindigan naman ang Kamara sa nasunod ang proseso ng lehislatura sa pag-aaproba ng panukala na naging Maharlika Investment Fund Act of 2023, ang Republic Act RA number 11954. Yun, talaga dumaan daw yan sa tamang proseso. Ay naman kay House Speaker Martin Romualdez na kinilala ng Kamara ang demokratikong proseso
at karapatan ng bawat individual na gumamit ng legal na pamamaraan para sa kanilang nais na questionin. Samantala, paliwanag ng Kamara ang kanilang intensyon na aprubahan ang Maharlika Investment Fund Act ay maisusulong ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, matutugunan ang kahirapan at makalikha na oportunidad sa mga Pilipino na makapagtrabaho. Samantalang kumpiyansa naman ang Kamara sa magiging patas at desisyon ng Supreme Court hinggil sa inihaing petisyon. Samantalang kinumpirma ng House Appropriation Committee Senior Vice Chair at Marikina Representative Stella Luz Kimbo na manghihiram ng gobyerno ng 2.46 trillion pesos para ma-augment ang 5.768 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Ayon kay Kimbo, ang 43.32% ng 2024 national budget ay magmumula sa borrowing, habang ang 57% ay popondohan mula sa local revenues. Mula sa borrowings na nasa 2.46 trillion pesos ang utangin ng gobyerno. Nakatakda naman aprobahan ng Kamara ang national budget sa final reading bago mag-break ang House of Representatives sa September 30 hanggang November 5. Ang tagal. Tagal. Okay. Next naman natin, sinibak sa pwesto ni Bureau of Correction Director General Gregorio Catapang ang acting superintendent ng Davao Prison and Penal Farm. Kasunod naman ito ng pagtakas kasi ng isang preso na muling naaresto naaresto din kalaunan. So may isang nakatakas pero naaresto din po ito. Ayon kay Bucor, nirelieve si dating Superintendent Rufino Martin noong Lunes dahil sa late report ito kaugnay sa nakatakas na preso na si John D. Canyon mula sa minimum security compound noong September 13. Muli namang naaresto ang nakatakas na preso noong September 17 sa ikinasang hot pursuit operation ng mga miyembro ng Damulog Municipal Police Station. Ipinunto naman ni Director General Catapang na dapat agad na may report ang ganitong mga insidente at magsilbing babala sa lahat ng mga opisyal ng Bucor. Samantala, tumanggap muna tayo ng mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Hello, Katoto! Yes, Tita Pe, naging dismayado itong nagkaroon ng press con tungkol sa pagkakahuli sa na-involved sa mga kidnapping na dalawang environmentalist na ito'y mga estudyante, no? Na napakamalang yatang isang aktivista na nahuli ito sa Urion nung nakaraan lang ng mga Armed Forces of the Philippines at kasama ang CAPCU. Bagamat inilantad dito ng miyembro ng para ipaliwanag kung talaga bang ito ay kidnap o ito ay tinatawag na hulid up. Dahil kasi nangyari at Itape, ito ay nagkaroon ng mission dyan sa Urion kung saan ay meron silang parang environmentalist sa program, and sinasabi nila itong dalawang babae na to ay miyembro daw ng New People's Army o mga terorista o aktivista. So isinakay ito sa isang van na SUV na mga sundalo kasama Kapgo at dinala raw sa kampo at balita pa parang pinugbog pa yata itong dalawa na to. Pero lumalabas, sinabi ng mga Philippine Army na hindi nila ito hinuli kundi sila mismo sumuko sa kampo para sumuko at itapi. Kaya masalimuot itong presko na to at inaalam pa rin kahit ang mga ating mga kababayan kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya nga ilalatag ito ngayon sa
sa Senado para bigyan ito na tinatawag na lie detector o yung nagsasabi na totoo kung sila nga ba ay talagang kinidnap o hinuli para malaman kung ang nangyari na yon ay talagang abusong pagtao o karapatang pagtao. Dahil nga sinabi ng mga environmentalist, no, yung mga karapatan na kailangan malaman kung sino talaga at tunay nagsasabi na totoo. Kasamang July. Kasamang July. Yes. Oo, naisahan sila dito, ano? Oh. Di ba? Yes, yes. Oh. Oo, di ba? Press conference sana yun ng mga taga, di ba? Di ba? Oo, yung sa nito yung mga parang mga intelligence to ng armed forces. Oo nga. Yun nga ang problema nga Nabigla nagsabi sila. naman ng mga bata na sila talaga hinuli. Oo. At parang kidnapping na lumalabas sa kanila At walang warrantless, Warrant arrest. warrant of arrest, hindi warrantless arrest. Ito yung parang daw senyales ng martial law Oo. Saan ay wala ka ng hindi ka na pwedeng pagpaliwanagin kung ano ang karapatan mo. Kundi dadamputin ka na lang at ikukulungan na lang sa kampo. At pinagpipirma pa nga raw sila affidavit na sila raw ay sumuko. Pero sabi naman nila nung umarap sa press ko, hindi naman daw sila sumuko. Kundi pinatakot pa raw sila ng mga sundalo para umamin na sumuko raw sila. Pero malalaman natin ito pag nagkaroon na ng Investigasyon. Congress hearing at Senate hearing dito. Yan. Naku, napakagandang balita yan, Di ba? So, hopefully, ay malaman natin kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. No? Di ba? Oo, kasi alam mo, Tita Pe, naalala mo si General Palparan, yung nakulong na pagperdugo ng mga kabataan noon, na aktivista. Yan sa Bulacan, siguro nare-remind mo. Yes. Na marami rin inabuso dyan na kabataan na pinagpapatay, pinaghuhuli, walang warrant of arrest. Pero lumabas ang totoo, talaga pa na harassment, talagang senyalis nga na martial law. One-man rule ang ginawit ni Palparan. Ayun, si Palparan hanggang ngayon naghihimas na malamig na rehat sa nasabing kulungan. Ganyan-ganyan din. Di isang linya yan. Pero malalaman natin yan na Tita Pe sa susunod na kabarata. Iyan. Malaki update para sa balitaang tanghalian. Sa Kampi Online, July Puto, nag-uulat. Okay, maraming salamat. Sa dagdag pa na balita natin, magpapakalat ng dagdag puwersa ng mga tauhan ng kapulisan si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa lalawigan ng Negros Oriental. Ito'y matapos na isailalim sa Commission on Election Control ang buong lalawigan. Ayon kay PNP Chief Acorda, ang hakbang na ito ay isa sa mga tinatalakay sa kanilang ipinatawag na command conference sa mga matataas na opisyal ng pambansang pulisyan. Aniya, kaugnay nito ay kasalukuyan nilang tinutukoy ng mga kapulisan ang mga posibleng problema o problem areas sa naturang lalawigan na kinakailangan pa rin na ito ay tutukan. Kasabay niya tinitiyak ng PNP Chief Acorda na tuloy-tuloy din ang direktang pakikipag-ugnayan sa COMELEC para sa kaukulang aksyon at deployment ng mga kapulisan. Samantala sa ilalim ng mandatory na sa mga mobile user na kumuha ng live selfies bago maaprubahan ang kanilang aplikasyon para sa pagpaparehistro ng SIM card. Ito ay binunyag ng National Telecommunication Commission o NTC at Department of Information and Communication Technology o DICT sa isinagawang pagdinig ng Senate Finance Subcommittee sa panukalang pondo na may 8.7 ng billion pesos. Ay, black ng DICT para sa kasunod na taon. Ayon sa NTC, nag-i-issue ito ng isang memorandum order na nag-uubliga sa mga telco na isama ang live selfies bilang requirement sa SIM registration. Sinumulan na rin ng NTC ang flagging system kung saan dapat na i-report ng telco sa mga individual na nagpapatala sa mahigit 5 SIM card at mga
mga negosyo o or juridical entities na nagpaparehistro mahigit 100 SIM. Ang dami naman noon. Ang mga mobile user na hindi tutugma ang mga information sa identification documents ay mahaharap sa posibleng immediate hearing o pansamantalang deactivation ng kanilang account. Samantala, hinihintay pa ng Land Bank of the Philippines ang desisyon ng Commission on Election na payagan silang ipagpatuloy ang distribution ng fuel subsidy sa mga operators na at ng pambansang sasakyan. Ayon sa Land Bank na gumagawa na ng hakbang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para payagan sila na mag-distribute na sila ng fuel subsidy. Magugunitang nagpatupad ang COMELEC ng election spending ban na nakasaad sa pagsasagawa ng 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Election. At itong nakaraang September 8, inaprubahan ng Department of Budget and Management ang paglabas ng 3 bilyon na pondo para sa naturang programa dahil sa lingguhang pagtaas ng presyo ng langis sa ating bansa. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. Tayo muna ay magpaalala mula sa ating himpilan. Ay restaurant na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng ating Kamaynilaan at Quezon City. Ang telephone number is 8241-9990 at 8241-9972. Ayan po ang ating sincerity since 1956 nang itayo ng Pamilya Uy ang kanilang mga produkto o restaurant. Okay. Is it yummy? Yes. Yes. Sincerity. Ito mo. Ito mo. Yeah, stop the recording. Okay, ang ating family pack, absolute, pure, distilled drinking water na nasa mga family pack na. Tulad ng 6 liters, 8 liters, meron na rin po sila. At meron pang personal pa na gamit. At para sa I ating love this water. Thirst quenching. Yan. At syempre ang ating pabansang carrier, ang ating Philippine Airlines. Flag carrier ng Pilipinas. Okay. Paano nga ba magmahal? Pwedeng palarigalo. Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod pag-ibig. Tanggap ang lahat. Walang judgment. Pinahahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa.
Honest. Walang tinatago. Ahem. At walang kwento o tanong na palalampasin. Oh, di ba? Parehong pareho. Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo. Okay, at atin naman tunghayan ulit ang mga kaganapan dyan sa ating labas ng ating studio. Ating pakinggan si Sir Jeff. Pagtaas ng pamasahe. Hindi ko yan, hindi ba? Ang tatag dali na. Kuwapal naman yan. Yun, sa ngayon po kasi, dito kami. Kasi po, yung nauna, yung aming kita, nababawasan. Tapos yung mga kasama ko kasi, yung nag-ano na nga, nag-react na sila, na bakit tumataas na naman. Nga po namin, kung may magawa pala ng gobyerno, sana po hingi kami ng tulong sa kanila na mapapaba na paano ang mga produktong petrolyo. Meron po sila sinasabi yung subsidy. Opo. Magkano po ba yun? Yan po ang aming hinihintay eh. Hanggang ngayon, wala pa nga akong subsidy na aming hinihintay. Dito po sa UP, wala pa po eh. Opo, wala pa po sa UP. Opo. Kung sa mga walang plano na mataas na pamasahe, sabay po hindi po namin sasabi. Gawa ng meron kasi tawag dito, para tumas. Kasi po kami, sumusunod lang kami sa halitin doon ng terminal. Ayun din po, ano din po masasabi na? Ayun po, dahil sabi ni Tatay, yung pagtaas ng mga petrolyo, unang-una, dahil kami mga driver ng UP ang apektado. Kasi ang labanan sa amin, porsyento po kami eh. Bago kami mamursyento, inawas yung mga diesel, toll pay, yun po, nagtado po lang ang mga driver sa taas diesel. Maraming salamat po kayo po. Ganito po yan eh. Naiintindihan po namin na yung pagtaas ng mga petrolyo global, hindi naman dito lang sa Pilipinas. Pero hanggat maaari, kung may magagawa ng paraan ng gobyerno, sana matulungan kami. Ilan po. Okay, maraming salamat po. Nandito tayo sa mga van, sa mga paradahan ng mga van ng Trinoma. Ito. So, ating nakapanayam yung mga driver ng mga van. Talagang nalulungkot sila sa pagtaas ng gasolina. But, kagaya nga sinasabi nung isa, ito sa global. So, buong mundo mismo ang nagtaas. Medyo nagkakaroon talaga ng problema. So, sa ngayon, wala pa naman silang plano na mag-taas ng pasahe. So, sakripisyo daw muna. Lagi nila sinasabi, sacrifice muna. At kawawa nga lang talaga kung magtataas ng pamasahe, kawawa lang po talaga yung ating mga mamamayan na yung mga mananakay. So, ito po ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyo lahat. Reporters Jeff Basat May Nape, May Kakampe. Okay, ayan, balik tayo sa ating programa. Dito po tayo sa ating muli, Balitang Halian. Tumanggap naman tayo ng balita mula sa labas pa ulit, mula kay kasamang July Pudo. Sir July? Yes, magandang hapon na Tita Pe, nakahuli po ng
Philippine National Police na mga miyembro ng Riding in Tandem. Mm. Ay, galing Pasay Mhm. at hinabol ito hanggang sa nakarating ito ng Maynila sa may Ermita. Nasa edad na 17, 18 at kargado to ng 45, no? Yung dalawa, alam mo naman may gun ban ngayon eh. Oo, delikado yan. Oo, nakahuli. Siguro baka may mga meron na naman sila bibirahin. So talaga mabibilis yung ating mga pulisan ng Manila Police. Nakita na may mga bukol sa mga sa mga gilid ng kanilang mga katawan. At yun nga, nakita at silita, nahuli at talagang yun nga, membro to siguro ng Riding in Tandem. Dahil sa ngayon ay may commission election at marami mga checkpoint na ginagawa dahil sa gunman na inspection kasama ang Philippine National Police. Alcohol. Inyo na napakaraming nahuhuling baril ni Tape. Mm-mm. Ilang atin sa Maynila, kundi sa Luzon, Visayas, Mindanao. Katulad lang yung nakaraan, meron isang pulis na nagdala ng baril sa loob mismo ng krami na isang katerba, isang karton na baril na hindi malaman kung saan yung gagamitin nyo, kung ito may security agency na dati siyang PCINP o dating Integrated National Police at ngayon ay inimbestigahan na ng PNP Cap Krami kung bakit ganun karami yung baril na dala niya, kung anong pag-aanohan niya ron. Pero lumalabas na ito palang pulis na to ay may kaso na rin ng homicide case dito Okay. at natidiin sa maraming kaso. Kaya ngayon pinag-iingat ng COMELEC ang lahat ng sino mang magdala ng baril na walang gun ban exemption o kahit na meron ka permit to carry pero suspendido o LTAP, suspendido muna ngayon dahil mag-i-election di ba, Tita Pe? Mm. Kaya na COMELEC gun ban ngayon ay huwag na kayo magdala na baril. Sigurado, sabi ni Chairman George Garcia, Pasok na pasok. ang patutunguhan. Tita Pe? Oo, pasok na pasok. Ibig sabihin, gunban nga di ba? Yun nga masakit yung may gun ban, doon sila nagdadaral ng baril. Nung walang Oo gun nga. ban, hindi sila nagdadaral ng baril. Parang nanunubok talaga kung totoo ba, di ba? Oo, kaya nga, sabi ko na nga sa Tito Pe, ito yung napakamainit na inspection ngayon ng COMELEC. Kaya ingat. Kapagkat hindi, tulungan ang kanilang pabagsakan. Para sa Balitang Tanghalian, Kape Online, Direct Pudok Reporting. Yan. Thank you very much. Ayan po sa ating kasamang July Pudok. Mula. Yan. At habang tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa, naisa na nating magbalita tungkol sa ating ulat panahon mula sa DOST. Magandang umaga po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, midweek na at narito na ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, September 20, 2023. Sa ating latest satellite images, makikita nyo wala ho tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo man sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito pong Intertropical Convergence Zone, pag sinabi nating ITCZ, ito yung pagsalubong ng hangin mula sa magkaibang hemisphere ang nagdudulot ng maulap na kalangitan, partikular na sa ilang bahagi ho ng Mindanao, lalo na ho dito sa may Davao Region, Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng BARM. Samantala ho, ito nga Kamaynilaan at itong bahagi ho ng Luzon at Visayas, inaasahan naman natin na medyo mainit pa rin yung tanghali habang mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi, dulutuhin ng mga localized thunderstorms. At bagamat wala naman tayong minomonitor na low pressure area, inaasahan pa rin natin hanggang isang bagyo ho yung maaari pa rin mabuo o pumasok sa loob ng Philippine Air Responsibility hanggang sa pagtatapos ng buwan ng Setyembre. Itong bahagi, itong eastern section ng bansa, itong sa may bahagi ho ng Pacific Ocean, patuloy natin minomonitor dahil hindi tinaalis yung posibilidad na magkaroon ng low pressure area dito sa may bahagi, silangang bahagi ng ating bansa. Kaya sa mga kababayan ho natin, posible ho sa hapon hanggang sa gabi, magdala pa rin kayo ng panagalang sa ulan dahil may posibilidad pa rin ng mga thunderstorms at dadulot ng mga localized thunderstorms at mga rain showers. Samantala, narito magiging lagay ng panahon dito sa may bahagi ng Luzon. Malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makararanas ng medyo mainit at tanghali habang mas malaking tsansa ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, dulot ngayon ng mga localized thunderstorms. Yung agwat ng temperatura natin dito sa Lawag nasa 26 to 32 habang sa Baguio 17 to 24 degrees Celsius hanggang 35 degrees Celsius naman sa bahagi ng Tuguegarao. Itong Kamaynilaan 24 to 33 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 31,
habang sa may bahagi ng Bicol, dyan sa Legazpi City, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Calayan Islands naman, 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa may Kabisayaan, malaking bahagi din ng Visayas makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Possible sa hapon hanggang sa gabi, habang agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. Kagaya ng binanggit ko ho, itong bahagi ng Mindanao makararanas ng medyo maulap na kalangitan dulot ng Intertropical Convergence Zone. Kaya yung area ng Zamboanga Peninsula, Davao Region, sa may bahagi ng Sultan Kudarat, sa bahagi din ho ng Maguindanao, at gayon din sa may bahagi ng Sarangani, dito sa may bahagi ng Soc-Sargen, asahan pa rin ho yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan ngayong araw. At sa nalalabing bahagi ho ng Mindanao, dito sa may bahagi naman ng Northern Mindanao, kasama yung Caraga at nalalabing bahagi din ho ng Barm. At inaasahan ho natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Yung agwat ng temperature din sa Zamboanga, 24 to 32, sa Cagayan de Oro, 25 to 31, habang sa Davao, hanggang 32 degrees Celsius. Wala pa rin ho tayong nakataas na gale warning. So, ibig sabihin, ligtas hong pumalaot yung mga sasakyang pandagat at malilit na mga bangka dito sa mga baybayin ng ating bansa. Pero tayo dito sa Pag-asa, patuloy tayo nagpapaalaala kapag meron ho tayong mga thunderstorms, posibleng biglang lumakas yung alon ng karagatan, dulot ng mga bugso ng hangin. Kaya iba yung pag-iingat pa rin ho para sa mga kababayan natin. At tingnan ho natin yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita ho ninyo sa may bahagi ng Legazpi at sa Metro Cebu, bandang papuntang weekend, medyo maulap po yung kalangitan na ating inaasahan. Posible kasi magkaroon ng mga kaulapan na hindi natin inaalis nga ho yung posibilidad na may mabuo na low pressure area sa mga susunod na araw. At maaaring ito ho yung magdala ng maulap na kalangitan sa may bahagi ng Legazpi at Metro Cebu. Samantalang yung ITCZ pa rin ang magdadala ng maulap na kalangitan bukas sa bahagi ho ng Metro Davao. Sa lalabing bahagi ho, dito sa Kamaynilaan at Baguio City, asahan pa rin natin yung fair weather, generally fair weather pero possible ho. Yung mga localized rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Kamaynilaan ay mula 24 to 32. Sa Baguio City ay 17 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Metro Cebu, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Metro Davao ay 24 to 33 degrees Celsius. Ang araw ho natin sisikat mamayang 5:45 na umaga at lulubog, ganap na 5:54 ng gabi. At para sa mga latest na mga thunderstorm advisories, rainfall information, at iba pang mga informasyon sa lagay ng ating panahon, ng ating klima, maaari po tayo mag-subscribe sa iba't ibang mga social media platforms or bumisita sa ating website, pag-asa.usc.gov.ph. At live po na nag-uulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako po si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat sa inyong panonood. Thank you very much sa DOST Pag-asa Weather Week po. Dakuha natin ngayon ang ating trabaho patrol. Ayan, Pure Emerald Training Establishment. Kailangan nila ng mga female store workers. So, pwede kayo mag-apply. Send your updated CV to apply at e/recruitment.com.ph. Ayan. Ito po ay sa LBS Solution. LBS Recruitment Solution Corporation. Siya ay matatagpuan sa room M3 hanggang M5, 300 to 302, 304 hanggang 401 sa 610 Gochanco Building, TM Calao Street, corner MY Orosa Street, Ermita, Manila, Philippines. Apply na po tayo. Okay, next natin. Ayan. Employers, ito Renzo. Ang galing yan. Tandaan niyo po, ang binabanggit natin dito lahat. Diretso kayo mag-apply sa kanila at the same time, laki mo konti ba, hindi nakikita rito sa ano. Yan. At kasi may interview sa September 19. Oh, kailan to kahapon? Come and visit today, Karenzol. We are open for walk-in applicants. Ayan. May mga interview na pa naganap. Yan. So,
try nyo pa rin po, 50 female business cleaners, 60 restaurant workers. Yan ang mga kailangan nila, di ba? Yan, look no further. Ayan, sabi nga we are officially ticket to an overseas career. Career pala, yan. Female business cleaners, kaya kailangan nila ng mga qualification ay at least 1 year working experience cleaning in a hotel, office, and other establishment with good communication skills in English. Arabic is an advantage. GCC working experience is an advantage. Restaurant workers, at least 6 months to a 1 year work experience, local or abroad, with certificate of employment, good English, and communication skills. Okay. No fees ha, wala pong babayaran kayo. Tandaan natin mabuti ito. So, saan mag-a-apply? Buksan din ninyo yung kanilang www.rensol.com. Ayan. Diba? At, pasukan lang po ninyo yan. Ayan ang kanilang www.rensol.com.ph. Yan po ang kanilang website. No placement fees, no processing fee, no salary deduction. Okay? Next natin. Ayan, Rensol pa rin. Job opportunities in Kingdom of Saudi Arabia. Ito yata yun. Al-Mawarid Manpower Solution Company is looking for 60 restaurant workers. At least 6 months to a 1 year work experience, local or abroad, with Certificate of Employment, COE, good English communication skills, high school graduate. Open yan sa mga walk-in applicants. Okay? Pwede kayong pumunta. Ito yung mga number. Unit 305 and 309. Third floor, Panorama Building, 825 EDSA, Barangay South Triangle, 1103, Quezon City, Philippines. Ayan. So, ulitin natin, no processing fee, no placement fee, no salary deduction. Yan yung mga magaganda. Pagka ganyan ang nakita ninyo, ibig sabihin yan, ay legal na legal yan. Kesa rin sa bigla kayong hihinga ng kung ano-ano. At wag kayong sabihin, gusto nyo parang we need, kunyari mga workers from ganito-ganito. Tapos pagtas sumagot ka, pag sinabing PM, hindi pwede. No? Wala namang iba. ABD. Ayan, iQuest. Yan yung mga magagaling, IPAMS, magagaling na agency po. Okay, next natin. Ha? Ayan, sabi mo wala na. Okay, eto pa isa. They need 100 female cleaners sa Saudi Arabia ng Delta Beer Overseas Job Placement and General Services in Pasay. Eto po ay nasa Unit 2D, second floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner Rojas Boulevard, Pasay City. Ang landmark, Camel Appliance, Buendia, Pasay City. Next to Shell Gas Station, Buendia. Ang may-ari po nito ay Margie Socorro Sacote. You can contact her to 6392767874454. Okay, next natin. Okay, at syempre ating kaperahan pera ang kailangan natin. And I would like to give thanks also sa ating mga nagpadala sa atin ng cake, nagpadala sa atin ng pansit, ang aking kapamilya dyan sa taas. PNGOC. Thank you very much sa pagpapadala po ninyo ng ating mga ng mga food, cake, and sa pansit, no? Pampahaba ng buhay. Thank you very much, mga taga PNGOC. Okay. Sige. Okay. Thank you very much, ha?
PNGOC Capital. Ay. Thank you very much mga taga PNGOC. Okay, thank you very much, RV. Nakuha na natin ang kaperahan sa araw na ito. At sa lahat po ng bumati pala sa atin, thank you very much sa aking mga kaibigan, kapamilya, at kakampi. Thank you very much sa inyo lahat. Mula sa mga taga Napsi, Kawimenan, ang dami ko kasi ang ating mga taga Pidos provider, OWA, thank you very much. Thank you, Attorney Che Alonso. Yan, thank you very much. At syempre ang aking idol, Ma'am Corazon Alma de Leon. Thank you very much sa inyong lahat. Hindi ganyan. Yan. At ang kakampi, hindi lang naman PNGOC. Marami pong salamat sa lahat ng ating mga kakampi. Yan. Okay na yan. Thank you very much sa inyo po lahat. Okay, next natin. Thank you, RB. Thank you. Okay, balik tayo sa ating programa. Para naman sa ating kaperahan, tingnan natin kung magkano naman palit ng peso. Ayan. Tumas ba? Ang US dollar natin ay pumapalo sa 56 pesos and 73 centavos. Ang euro pumatak sa 60.62 centavos. Ang British pound ay 70.29 centavos. Ang Australian dollar is nasa 36 pesos and 64 centavos. Ang Canadian is 42 pesos and 18 centavos. Singapore ay 41.57 pesos. Ang Swiss franc ay 63 pesos and 20 centavos. Ang Malaysian ringgit is 12.084. Samantalang ang Japanese yen ay nasa 0.3840. Tumas ng konti, oh. Konti lang. Okay, yan po ang kabuuan ng ating programa. Makinig muna po tayo sa ating mga paalala sa inyo. Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng legal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ng iyong kontrata ha! Ingat! Ano
nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa iligal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka, o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. This is the story of Rita, a 29-year-old BS Education graduate working as a customer service representative. Using social media, she was enticed by a recruiter with an overseas job opportunity. Because of her love for her family, Rita was immediately convinced to work abroad. But little did Rita know that she was already becoming a victim of human trafficking. At the airport, Rita's recruiter instructed her to pose as a tourist. She was provided false hotel bookings and a fake return ticket. Upon arrival overseas, she was taken to an unknown destination where she was forced to engage in a different job, online scamming. Rita was instructed to create fake online accounts to scam other people into investing in cryptocurrency. The same incidents were reported by hundreds of young professional Filipinos. There, they suffered both physical and mental abuse such as being whipped, electrocuted, prolonged solitary confinement without food for days, and being threatened to sell their organs or be killed. These experiences were narrated by Rita and other victim survivors rescued and repatriated who share similar fate and trauma with their employers. In response, the Interagency Council Against Trafficking, or the IACAT, has intensified its efforts to further prevent human trafficking.
Originating in 2010, the Philippine government created guidelines to standardize the inspection and clearance of international-bound Filipino passengers. Its purpose is to prevent human trafficking and protect Filipinos from illegal recruitment. The guidelines also aim to capture emerging trends in the trafficking of persons. As of April 2023, the Philippine government monitored over 2,200,000 Filipino departing passengers abroad. Out of those international-bound Filipino passengers, 99.5% were cleared to depart the country. The remainder were flagged for showing fraudulent, falsified, or tampered documents, misrepresentation, or were identified to be potentially trafficked persons. Filipinos who fall victim to human trafficking such as Rita are provided by the Philippine government with repatriation, welfare assistance, psychosocial assistance, and legal assistance. Together with 11 other Filipinos, Rita was safely repatriated home by the Philippine government and now has the chance to live a normal life again. With these continued efforts against trafficking in persons, the AYACAT appeals to our fellow Filipinos to rally behind our mission to combat human trafficking. This is the story of Rita, and this could be your story. Lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Yun, lagi isipin din na yung too good to be true, huwag natin papatusin kasi mapapahamak lang tayo. May mga bagay naman talaga na maganda yung income, pero siguro dumaan tayo sa tamang proseso. Yung mga permit, i-check niyo kung legal, kung approved ba siya. Ignorance to the law excuses no one. So hindi natin pwedeng sabihin na hindi namin alam. So, may Google, research natin. Together, let's end human trafficking. Gabay sa paglalakbay, be smart when you depart. A reminder from the Interagency Council Against Trafficking. Okay, balik tayo sa ating programa. Yan po ang kabuuan. Okay, take note ha. Ayon sa report, pangalawa tayo. Sa ngayon, sa Pilipinas, ang nabibiktima na ang mga, ito yung ating human trafficking. Pangalawa lang po tayo ngayon. Dati tanggal na tayo sa ganyan. So, ayan mga kakampi. Ang ating balitang halian sa araw na ito ng Miyerkules. It's Wednesday na po. Pala, yan. 97 tulog na lang, Pasko na. Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Paskong nagdaan, tila bagong kailanlan. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Hey, ayan. It's 97 na tulog na lang. Sabi nga ng mga bata, 97 tulog na lang. At Pasko na naman. Pilipino sa buong mundo ang isa sa may pinakamahabang selebrasyon ng Kapaskuhan. Okay. Okay, balik tayong halian po tayo. Ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. At tayo pong lahat ay nagpapasalamat sa ating sincerity, sa ating water, di ba? At sabi nga natin ay itong ating pambansang carrier ng Pilipinas, di ba? Yan, ang Philippine Airlines. Ano ba yung ating dyan? At syempre ang ating Pag-ibig. Yan. Ang ating Pag-ibig. Kamusta na ang pag-ibig nyo? Yan. Sundan nyo rito. Bukas po yun, ha? Kamusta ang pag-ibig nyo? At of course, OFW winners. Yan. Ang ating Prince Rebo. Sa ating pong lahat, maraming pong salamat sa panonood ninyo dito sa ating Balitang Halian. Ay, dumadami na ang ating, ang ating mga listeners. At syempre po, mga kakampi, ang Kakampi Online kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. Panoorin niyo po kami, i-like po ninyo kami ha. At pansamantala po nating sinasabing na-hack po ang ating ating Kakampi Online. Kaya tayo lahat po muna ngayon ay nasa Kakampi Live.
Pero Kakampi Radio naman po ang ating YouTube channel. Thank you very much po. Salamat po.